Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 30. Si Jesus ay tinanong ng mga Hudyo, "Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Narito pa rin tayo sa konteksto ng pagbibigay ni Jesus ng talinghaga ng mabuting pastol. At ang mabuting pastol sa katauhan ng ating Panginoong Jesus ay ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa kawan. At hindi ito maunawaan ng mga pinunong relihiyoso ng mga Hudyo. Kaya tinatanong nila kung siya nga ba ang Mesiyas, ang Kristo na darating. Sapagkat ang inaasahan ng mga Hudyo noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay isang Mesiyas na mandirigma, na ipakikipaglaban ng kanilang bayan laban sa mga kaaway, lalo na sa Imperyo Romano. Ngunit sinabi ni Jesucristo na ipinahayag ko na sa inyo na ako ang Kristo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sapagkat ang katibayan na si Jesus ang Mesiyas ay sa pamamagitan ng mga ginawa niya sa pangalan ng kanyang Ama. At ito ang napakaraming tanda o himala. Binigyan niya ng paningin ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling niya ang mga may ketong, pinalayas niya ang mga sinasapian ng masamang espiritu, at binuhay niya ang mga patay. Sa kabila nito, ang mga pinunong relihiyoso ay ayaw maniwala sapagkat ang gusto nilang Mesiyas ay isang tao na malakas, may hawak na espada at pumapatay ng kaaway. Ang gusto nilang Mesiyas ay gapiin ang kanilang mga kalaban. Ngunit si Jesucristo, ang mabuting pastol, ay hindi pumarito upang wasakin ang kaaway. Paulit-ulit ngang itinuturo ni Jesucristo, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ang mga taong may puot at galit sa inyo. Ang Mesiyas ay hindi para gapiin ang ating kaaway sa sanlibutang ito. Sapagkat ang totoo nating kaaway ay hindi yung mga taong nananakit sa atin, nagsalita ng masama sa atin, may ginawang laban sa atin. Ang totoo nating kaaway ay yung kapangyarihan na nagtulak sa mga taong ito na gumawa ng masama sa atin. At isa lamang ang kaaway, ang may akda ng kasamaan, at ito ay ang dyablo. Ang mabuting pastol, upang iligtas ang kanyang kawan, kailangan niyang ialay ang kanyang buhay. Ang kanyang sarili ang ihahandog. Ang sakripisyo ni Jesucristo sa krus ang palatandaan ng totoong Mesiyas. Noong si Jesucristo ay namatay, winasak niya ang totoong kaaway. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang prinsipe ng daigdig na ito, si Satanas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan. At habang ginagawa niya ito, kailangan niyang mamatay katulad ng mga mabuting pastol para sa kanyang kawan. Ngunit ang mga Hudyo ay ayaw maniwala. At sinabi ni Jesucristo, bakit ayaw ninyong maniwala?
sapagkat hindi ninyo nakikilala ang aking tinig, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking kawan. At ito ay mahalaga. Ang isang tupa na nakikilala ang tinig ng kanyang pastol ay nananatili sa kawan at sumusunod sa kanyang pastol. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung nais nating manatili at manahan sa kawan na pinapatnubayan ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan natin pakinggan ang kanyang tinig. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang sinasabi sa akin ng aking pastol? Saan ako gustong dalhin ng aking pastol? At kapag naunawaan natin ito, mauunawaan natin na ang tanging intensyon ng Diyos, kaya tayo ay kinakausap sa bawat araw, ipinaparinig sa atin ang kanyang salita, ay dahil gusto niya tayong dalhin sa sariwang pastulan. Pagod na tayo sa paghahanap ng mapagpapahingahan. Pagod na tayo sa pagsunod sa iba't ibang tinig ng mga tukso sa daigdig na ito. Pagod na tayo sa pamamalimos ng kaunting makalupang kaligayahan. Hayaan naman natin ang Panginoon ay tayo ay patnubayan. Hayaan natin ang ating mga sarili ay makapagpahinga at mapanariwang muli sa luntiang pastulan. Para mangyari ito, kailangan munang gawin ni Jesus ang kanyang misyon, ang kalooban sa kanya ng kanyang Ama, na tayo ay palayain sa kuko ng kasalanan at sa mga kamao ng totoong kaaway. At ito ang Diyos ng kasamaan, ang Diyos-Diyosan na nagpapakilala sa sangkatauhan upang tayo ay iligaw. Ngunit sa araw na ito ang araw na ibinabalik tayo ng ating Panginoon mula sa malayong lugar kung saan tayo napadpad, kung saan naligaw ang ating mga isip, kung saan nawasak ang ating mga puso, kung saan nasugatan ang ating mga kaluluwa at espiritu. Tayo ay kinukuha niyang muli, inilalagay sa kanyang mga balikat, pinapasan at ibinabalik sa kanyang kawan, upang tayo ay dalhin sa isang pastulan na punong-puno ng buhay. Isang buhay na ganap, isang buhay na patikim ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, makinig tayo sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ang pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus upang manatili tayo sa kawan at magtamasa ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.